So hi guys, so welcome back again on my channel. So marami siguro nakakita sa inyo nito online, yung vinyl wrap or vinyl wrapping for cars. Siguro familiar yung iba sa inyo dyan. And nasubukan ko kasi umorder ng vinyl wrap and gusto ko siyang gamitin sa tablet. Gagamitin natin, magra-wrap tayo ng mga tablet. So ito parang binili ko, medyo mahaba siya. So kasya yung dalawang tablet. So, ang ginawa ko, natin ko na siya sa gitna. Tapos, yun. So, bali dalawa na yan. So, unahin na natin coveran yung Samsung Tab. Yan palang vinyl wrap tayo. Makakatulong yan para ma-prevent yung scratches in case na hindi siya lagyan ng casing. So, ganon. Bali pala sa procedure natin na to, kailangan lang natin na heat gun. Pwede na yung hair dryer, pero much better kung heat gun. So, yun. Yung ginawa ko, pinainit ko lang siya para mawala yung mga bubbles. And na-realize ko, hindi pala siya ganun kadaling ilagay. Ang hirap pala. Bale pala dyan sa nagastos ko dyan, parang kulang-kulang 150. Yan, medyo malaki na yan. Tapos yun. So sabi ko, so talaga enjoy naman ako magbalot ng mga ganyan. What if gawin ko ng vlog? Sabi ko kasi, wala, parang ang ganda lang. Katulad ng ginagawa ko, di ba? Ganda-gandang tignan, di ba? Ganda-gandang gawin. Ayun. Napansin ko pala na hindi magandang idea ang kulay white na tablet. Tapos lalagyan mo ng ganyan. Kitang-kita kasi kung may bubbles. Unlike kapag kulay black siya, hindi ganun kahalata. Ngayon, ang ginawa ko lang ay, yan, pinainit ko lang yung bawat side para mag-flatten yung vinyl wrap tulad nung ginawa ko. So, ganun lang siya. Hanggang sa ganyan. Nag-enjoy akong gawin pero medyo masakit siya sa kamay kasi kapag medyo mainit na yung heat gun, hindi maiwasan na maitapat sa daliri. Update. So yan, hanggang sa mag-flatten lang bawat sides. Nagawa ko na tong procedure na to sa laptop naman. Yan. Nasubukan ko na siya magbalot ng vinyl wrap naman sa laptop. So, nakaka-enjoy siyang gawin. Oo. Tapos parang may enhance mo rin yung ganyan mo in case na magkabit ka ng tempered glass ng sarili mo, hindi na ganun kahirap. So parang ganun siya. Yan pala. Dito pala sa procedure na to, ang gagamitin natin is blade. Blade ang ginamit ko kasi hindi ko gamay o hindi ako sanay sa cutter. Baka magasgasan ko yung gilid-gilid ng tablet pag gumamit ako ng cutter. Kaya ang ginawa ko, blade. Much better ang blades para sa akin. Mas gusto kong gamitin yung blade. Yan, mas madaling gamitin, ganyan. Ayan. I-make sure ko naman lahat ng gilid niya is na-i-flatten ko. Yung mga corners, make sure ko na na-i-flatten kasi once na hindi na yan na-i-flatten tas na-cutter agad, liliit na siya. Next naman is iPad. Bale, dalawang tablet kasi yung babalutan natin para masulit natin yung vinyl wrap kasi malaki pala. Next na binalot ko is itong iPad. Yung iPad na yan is mahalaga sa akin kasi ginagamit ko siya sa school. Lahat ng lesson nandyan. As in lahat. Kasi yun. Bale, model pala ng iPad na yan is iPad 2nd generation. So, yun. So, yun. Good siya for school purposes. Gaya ng ginawa ko, bawat sides babalutan natin ulit. Tulad yan. I mean, lahat ng sides is kailangan painitan ng heat gun kasi nga para mag-flatten yung mismong vinyl wrap sa mismong device. So after nyan, so yan, set aside natin. So medyo malamig na yung pinainit natin kaninang tablet na Samsung. So yan, ika-cutter na natin siya. Pero sabi ko nga, ang ginamit ko dyan is blade kasi mas sanay ako sa blade. And natatakot ako baka magasgasan ko kapag cutter. Pero talaga ang ginagamit ng mga professional, kapag professional na nag-vinyl wrap, ang ginagamit talaga nila is cutter talaga. Parang wala pa ako nakitang gumagamit ng blade. Ako pala yung gumamit ng blade. Yun, and hindi naman, kasi ako professional pagkarating sa mga ganyan. And okay lang naman na blade ang gamitin ko. Yun, bawat corner talaga. Medyo nag-struggle ako sa pagkakabit sa pagtatanggal sa may speaker part. Kasi medyo ang hirap baka magasgasan. Next naman is ito sa camera. Ito pala yung another full of care. Kasi magasgas yung mismong lens. Kapag nagasgas mismo yung lens ng tablet, syempre hindi na ganun ka high quality once na na-replace na yung lens. Syempre replacement glass na lang yun, hindi na yung original na glass. So more on, mas madali na siya magasgasan in case na napalitan na yung mismong lens. So hindi maganda yun. So yun. Next naman na iti-trace natin is itong S Pen. Nahirapan ako dyan sa S Pen since yung tablet na yun is Samsung Tab S Note siya. Ayan.
Kakater din natin mismo gilid ng S Pen. Iwasan na magasgasan syempre. Ayaw. Kapag pa naman bumili ka ng bagong S Pen, I mean yung replacement, hindi na siya ganun kagandang gamitin. Much better pa rin na bago yung S Pen. I mean original na S Pen. Next naman is yan ng iPad. Medyo mahirap yan kasi medyo matulis yung gilid ng iPad. So, parang sobrang dali nga magasgasan talaga. Pero mas madali siyang i-cut compare sa Samsung kasi yung Samsung sobrang daming pasikot-sikot. Unlike sa iPad is minsanang square lang siya. Yun, hindi siya ganun kahirap tanggalan ng dikit. I mean, i-cutter. So, yan. So, wala siya masyadong kailangang i-trace. So, full on gilid lang siya. Lastly is yung sa camera. Medyo mahirap yung sa camera niya. Yan, unahin muna natin yung sa charging port. Another thing pala is tinusok ko ng mano-mano yung sa speaker grill gamit yung karayom kasi nga nabablock yung sound, hindi siya ganun kalakas yung sound. Medyo nag-struggle din ako sa mute switch and sa earphone jack. And yun, sa mute switch, yung mute switch mahalaga yun na hindi matakpan. Parang mute switch or rotation lock yan eh. Yan. Mahalaga siyang hindi matakpan. Next naman is sa camera lens. Ayan, medyo careful ako dyan. Kasi nga yung camera lens ng iPad ko na yun, wala talaga siyang gasgas. Yun, hindi ko pa siya nagagasgasan. And kapag nagkamali ako dyan, yun yung unang gasgas. So,